And just like that, day 3 of the impeachment hearing ended. Ano ang take natin dito sa nangyari sa Senado kanina? Pag-usapan po natin yan. Ito po muli si Attorney Michael Operario. After 3 days of a hearing, finally ay nakatapos na isang testigo ang prosecution. At hindi nila tinuloy yung presentasyon kanina ng susunod pa na testigo. We don't know exactly what's the reason for that. Pagod na daw yata si Win Gatchalian. Kaya kailangan mag-duty rest na. Kidding aside, ang nangyari na ito na pagtatapos dito sa unang testigo ng prosecution, I don't think anything good has transpired para sa case ng prosecution. Kagaya ng sinasabi ko sa inyo from the first day of the impeachment hearing. Itong opening nila this impeachment with Article 4 ay hindi talaga maganda ang optics nito. Hindi maganda yung pinapakita niya na itong kaso na to inuna lang nila kasi may available witnesses sila na mga taga NBI. Yun lang ang kaya nilang i-produce. And all the NBI has to do ay doon sa direct examination, syempre, ay sabihin lang na merong video. And that's it. Bakit parang masyadong yung theatrical yung presentation nung doon sa direct examination? It's because they have to extend it. They have to, hindi ko masabi sa inyo yung street term nito na na kung ano yung ginagawa dito, but basically ito ay ini-stretch nila yung proceedings. Kaya makita ninyo yung abogado ng prosecution, akala mo kung yung mga bata dito hindi na siguro naabutan nito, pero yung mga kaidaran ko mga 50s and above, kilala nyo si Ben David, yung a character actor from the 1960s up to the early 80s. Buhay pa yung si Ben David. Yung hindi! Yung OA talaga umarte, di ba? Yung talagang ini-exaggerate nila. And this is what is happening to the private prosecutor. Ini-exaggerate niya everything so that meron siyang impact in so far as the media and the social media is concerned. Kasi pagdating sa mga senador, palagay ko wala ng impact yung baka naiinis pa dun sa ka-OA niya. But this is created talaga deliberately for theatrical purposes. Kasi nga, sabi ko sa inyo, dalawa ang korteng dumidinig nito. Yung Senado and the Bar of Public Opinion. Yung ka-OA yan na mga kilos, yan ay directed towards yung mga nanunood para makita nila na as if parang meron, kahit wala. So, now that they were in the cross-examination, dito hindi na uso yung mga theatrics. So, kanina mahusay naman yung presentation and questioning ni Attorney Narvasa. And they asked the right question. Ang kagandahan ng nangyari kanina is that they were able to move away from just the clips na gusto nang ipakita ng prosecution and went into the heart of the reason why there was an investigation in the first place. Dito nga, napalabas nila dito that yung investigation na ito was done without a private complainant because supposedly grave threats. So, dapat meron kang tinatakot. Ang presidente, yung si Liza Marcos, si Martin Romualdez. However, lumalabas ngayon, wala namang mga affidavit itong mga ito. Wala naman talagang nagreklamo. This was initiated by the NBI, apparently upon the instruction of the DOJ and those above the DOJ. Medyo nadulas kanina. Bumalik na nga lang at sinabi sa sitwasyon na ito, wala na daw mas mataas pang nag-utos sa kanila dun sa DOJ. Hindi nga. At least nadinig na ng mga tao from them. Hindi naman bobo yung mga tao. So, sa tingin ko kanina, maayos yung cross-examination that was done by Attorney Narvasa. They were able to extract
the information that they needed. And they veered away dito sa naratibo ng prosecution that ito ay sinampa ang kaso na ito laban sa Vice Presidente simply because she committed the crime. The crime could not even be established. Sabi ko nga sa inyo, kahit na mapatunayan mo that there is a video, assuming that there is a video, the problem there is that, is there a crime committed doon sa video? And that is legal a question. Ako sa tingin ko nga, opinion ko ito bilang isang abogado, mulat-mula pa ito yung sinasabi ko, hindi ka pwedeng magkaroon ng grave threats that will base on that threat na gagawin yung itinethreaten mo doon kapag ikaw ay patay na. And you have to take the whole video in its proper context kung bakit ito sinabi. Tinatch nila yung bakit yung pupugutan daw ng ulo, talaga daw may propensity for violence kasi pupugutan yung ng ulo ni VP Sara si Bongbong Marcos kasi hindi nila pinanood the whole interview. Bakit sinabi ng Vice Presidente yun? Ano ang konteksto kung bakit iyon nasabi? Sinabi naman ni Vice Presidente yun on the context na hiyang-hiya siya doon sa ginagawa ni BBM na ipinahiya niya yung PMAer na lumapit sa kanya na nagre-request ng gift na yung relo. I think it is tradition kasi among the graduates na the valedictorian ay siya yung tumatanggap ng regalo from the president. So, hindi naman yun necessarily kasamaan ng ugali. Parang naging tradition na lang nila. At yun ang kinakahiya ni BP Sara. Bakit niya sinabi yun? Diba? Parang expression niya sa ating mga Pilipino, yung pag inis na inis kasi sa isang tao, gusto ko na ilublob siya sa pinggalan, gusto ko ibugbog sa banga, ilublob siya sa banga, yung mga ganun na expression. So if you read or listen to the entire video, you will understand the context. At sa presentasyon ng prosecution, kasi silang pumipili ng kung ano ipipresenta nila, they tried to create a story na ito talaga yan, na nananakot si BP Sara, na may propensities na talaga siya, matagal niya ng plano ito na ipapatay si BBM. So splicing those videos, they created a narrative of their own, but the defense was able to prove na malinaw, hindi ito yung konteksto ng pagsasalita na sinasabi at inaakusahan si BP Sara. There was no such intention, there was no crime. Wala talaga po na krimen sa tingin ko na na-commit dito. And so far, the prosecution as of today has gone nowhere. They haven't proven article any in the first witness. Well, they can't prove anything doon sa krimen. Wala naman siyang personal knowledge doon. Kasi ite-testify lang niya is yung video. And I'm not sure kung ano itong gusto pang patunayan ng prosecution doon sa mga susunod pa nilang mga witnesses. I think it will be much of the same ang mangyayari po dito. So this is gonna be another boring week next week dito sa impeachment na to hanggat hindi sila umaalis dito sa Article 4. 11 days daw po ito yung hearing dates nila sa isang article pa lang yan. Ay nako, aawa na ako kay Win Gatchalian. 11 days kang tambay na naman doon sa itaas. Well, ganun talaga. Well, kaya mo yan, Senator Win. Pero tayong lahat, patuloy tayong magmamasid dito, patuloy tayong makikilahok, patuloy tayong magsisipag-aral sapagkat alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. We are the resistance.